Michael V, nagbigay ng opinyon sa mga paghihigpit ng MTRCB sa mga komedyante. Nagprotesta si Michael V sa mga limitasyon na inilagay sa mga komedyante sa modernong lipunan. Tapos nagbiro si Bitoy na sasabak na lang siya sa pagpapaseksi sa Viva Max. Sa palagay ba niya, kailangan pa rin ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB, para mapanatili ang check and balance sa sistema ng pulisya. Ay yes, bulalas ni Michael V sa closing ceremony ng 3rd Philippine Film Industry Month nitong ika-29 ng Setyembre 2023, Biyernes, sa Acacia Hotel sa Alabang, Muntinlupa City. I believe na ang MTRCB, meron talaga dapat na sila yung mediator kahit naman sabihin nila na, huwag mong gawin ito, pwede mo pa rin namang ipilit kung gusto mo talaga Kaya lang, magkakaproblema ka. Online, hindi, minsan nga, di ba kahit online, sinasabi nila, sa social media, sa online, sa YouTube, walang walang restrictions, pwede mong gawin kahit pero nakakancel ka pa rin. So, ang na ngayon, nasa society na talaga yung control, more than the MTRCB. Nasa netizens, sila yung magsasabi kung ano talaga yung naa-appreciate nila, at hindi nila naa-appreciate. Sila ang magsasabi kung ano ang nakaka-offend, at hindi nakaka-offend. Ngayon, kung ikaw ay persistent talaga na komedyante, and you want to prove a point, you will find a way para maipaalam sa mga tao, sa netizens at sa MTRCB na, itong ginagawa ko, hindi mali. There are ways. Mahirap iyon dahil may personal biases ang mga tao. Umayon si Michael V, tama, oo. Kaya kailangan na mawin over mo lahat ng puso ng mga tao Dun pumapasok yung image mo, yung good character mo. And more often than not, pagkatotoo ka sa sarili mo, dun nila malalaman at dun ka nila susuportahan. Ang mga music video parodies o spoof ni Michael V ay lubos na nagustuhan. Milyon-milyong tao ang nanood nito sa iba't ibang social media sites. Anong mga paghihirap ang lumitaw kapag lumilikha ng isang parody? Nowadays, dahil napaka-rampant na ng social media, at nakikita mo na visually kung sino itong mga pina-parody nila, at kung saan-saan nakikita at naririnig mo yung mga pina-parody nila, pinakita ko sa isang vlog ko yung mga criteria ko kung paano gumawa ng parody, sa ad ni Bitoy. And doon makikita mo talaga na hindi ganun kadali, pinapahirapan ko actually ang sarili ko. Pwede naman kung ano-ano lang kaya nga lang, dahil matagal na tayo sa industriya, at yun nga yung pangarap natin. Na kahit papaano, itaas nga yung level kinakailangan gawin ko yung mga gawa ko. Gumagawa siya ng mga pahayag sa lipunan sa kanyang mga parody. Ang ilan ay nakunan, habang ang iba ay nakashade pa. Isa nga iyon sa paraan ng pag-i-elevate ng humor. Na kahit nakakatawa yung ginagawa mo, kahit nakakatawa yung pinapakita mo, may natututunan, say ni Bitoy. May tinatamaan. Paano yung ibang hindi natututo? Hindi nudge gets ang pinapanto ng kanyang parody. Masyadong mataas para sa kanila ang ganoong klase ng humor. Ganon talaga One person at a time. One Filipino at a time, sambit ni Bitoy. One netizen at a time, natatawa niyang sabi. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.